Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 19 January 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Esther chapter 8. Hinirang si Mordecai. Esther chapter 8 verse 1. Nang araw ding iyon, ang mga ari-arian ni Haman na kaaway ng mga Hudiyo ay ibinigay ni Haring Xerxes kay Reyna Esther. Napabilang rin si Mordecai sa mga kagawad na malapit sa hari sapagkat sinabi ni Esther na magkamag-anak sila. Verse 2. Ang singsing na pantatak ng hari ay kinuha kay Haman at ibinigay kay Mordecai na siyang ginawang katiwala ni Esther sa dating bahay ni Haman. Ang bagong kahilingan ni Esther. Verse 3. Minsan pang lumapit si Esther kay Haring Xerxes at lumuluhang idinulog dito ang utos tungkol sa paglipol sa mga Hudiyo na binalak ni Haman na Agagita. Verse 4, itinuro ng hari ang kanyang setro kay Esther. Tumayo naman si Esther at kanyang sinabi. Verse 5, kung mamarapati ninyo at makalulugod sa inyo, kamahalan nais kong hilingin na inyong ipawalang bisa ang utos na pinakalat ni Haman na Agagita, anak ni Hamidata, laban sa mga Hudiyo sa inyong kaharian. Verse 6, Hindi ko po makaya nang makita na nililipol at pinapatay ang aking mga kalahi. Verse 7, sinabi ni Haring Xerxes kay Reyna Esther at kay Mordecai na Hudiyo, ang ari-arian ni Haman ay ibinigay ko na kay Esther. Ipinabitay ko na si Haman dahil sa masama niyang balak sa mga Hudiyo. Verse 8, sinabi rin ng hari sa kanila, gumawa ka ng isang utos para sa mga Hudiyo at isulat ninyo rito ang gusto ninyong isulat sa pangalan ko at tatakan mo ng aking singsing sapagkat walang sinumang makapagpapawalang bisa sa utos ng hari lalo na kung ito'y tinatakan ng singsing ng hari. Verse 9, ng ika-23 araw ng ikatlong buwan, ipinatawag lahat ng mga kalihim ng hari. Ipinasulat ni Mordecai sa kanilang isang liham tungkol sa mga Hudiyo upang ipadala sa mga gobernador at mga tagapangasiwa at mga pinuno ng 127 lalawigan mula sa India hanggang Ethiopia. So, yung India guys, dati sakop yan ng Persia. Okay, ang utos ay nakasulat kasi si Haring Xerxes ay hari yan ng Persia, diba? So, nagliham sila. Okay, ulitin ko lang. Yung Esther chapter 8 verse 9, ng ika-23 araw ng ikatlong buwan, ipinatawag lahat ng mga kalihim ng hari. Ipinasulat ni Mordecai sa kanila ang isang liham tungkol sa mga Hudiyo upang ipadala sa mga gobernador at mga tagapangasiwa at mga pinuno ng 127 lalawigan mula sa India hanggang Ethiopia. Ang utos ay nakasulat sa wikang ginagamit sa lugar na padadalhan. Verse 10, ang sulat na ito ay sa pangalan ni Haring Xerxes at may tatak ng singsing nito. Pagkatapos ipinadala sa mga tagahatid sulat sakay ng mabibilis nilang kabayo mula sa kwadro ng hari. Verse 11, sa pamamagitan ng sulat na ito ipinahintulot ni Haring Xerxes na magsama-sama ang mga Hudiyo upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa sinumang salsalakay sa kanila mula sa alinmang lalawigan. Pinahihintulutan din silang patayin, lipolin at samsaman ng ari-arian ang hukbong sasalakay sa kanila, pati ang mga kababaihan at mga bata. Yung mode of transportation nila noong araw guys is kabayo. Wala pa siguro yung mga kotse, mga bus, basta puro lang sila kabayo. Ayan. Ay, sila nga si Moises, diba? Naglakbay eh. Paalang ang talagang naglalakad lang sila. Pero ito, sumasakay sila ng kabayo. Okay. Verse 12. Verse 12 na tayo guys, pakisabayan ako. Gagawin nila ito sa buong kaharian sa loob ng isang araw sa ika-13 ng ika-12 buwan ng taon. Verse 13,
Verse 13. Bawat lalawigan ay padadalhan ng sipi nito at ipahahayag sa lahat ng tao para makapaghanda ang mga Hudiyo sa araw na yaon, laban sa kanilang mga kaaway. Verse 14. Kaya ang mga tagahatid sulat ay nagmamadaling lumakad sakay ng mabibilis na kabayo ng hari at sinunod agad ang utos ng hari. Ang utos ay ikinalat din sa lungsod ng Susa. Verse 15. Nang lumabas ng palasyo si Mordecai, ipinagbunyi siya ng buong lungsod ng Susa. Suot niya ang maharlikang kasuotan, putit asul ang kanyang damit, pinong lino na kulay ubi, ang balabal at malaki ang koronang ginto. Verse 16. Ito'y malaking karangalan ng mga Hudiyo, masayang-masaya sila. Verse 17. Sa lahat ng dakong naabot ng utos ng hari, nagpista sa tuwa ang mga Hudiyo at sa buong kaharian. Marami ang nagsabing sila'y Hudiyo sa takot. At sa buong kaharian, marami ang nagsabing sila'y Hudiyo sa takot na sila'y patayin. Ang tagumpay ng mga Hudiyo. Esther chapter 9. Esther chapter 9 verse 1. Dumating ang 13 araw ng 12 buwan ng taon. Ito ang araw ng pagsasagawa ng utos ng hari, ang araw ng inaasam ng mga kaaway ng mga Hudiyo, sapagkat inaasahan nilang sa araw na ito nila lilipulin ang mga Hudiyo, ngunit hindi nila alam na mababaliktad ang pangyayari sapagkat sila ang lilipulin ng mga Hudiyo. Verse 2. Ng araw na iyon, nagsama-sama ang lahat ng Hudiyo sa buong kaharian upang labanan ang sinumang mananakit sa kanila. Ngunit wala namang nangahas magbuhat ng kamay sa kanila sapagkat natakot sa kanila ang lahat. Verse 3. Tinulungan pa sila ng mga gobernador at ng lahat ng pinuno sa bawat lalawigan dahil naman sa takot kay Mordecai. Verse 4. Na noon ay isa ng makapangyarihang tao sa kaharian. Bantog na sa buong kaharian ang kanyang pangalan at patuloy pang lumalaki ang kanyang kapangyarihan. Verse 5. Nilipol nga ng mga Hudiyo ang kanilang mga kaaway at ginawa nila ang kanilang gusto sa lahat ng napupuot sa kanila. Verse 6. Na sa lungsod lamang ng Susa, 500 ang kanilang napatay. Verse 7. Kasama sa napatay sina Farsandata, Dalphon, Aspata. Verse 8. Porata, Adalia, Aridata. Verse 9. Parmasta, Arisai, Ariday, at Baizata. Verse 10. Pawang mga anak ni Haman na anak ni Hamidata at kaaway na mga Hudiyo. Ngunit hindi nila sinamsam ang ari-arian ng kanilang mga kaaway. Verse 11. Sorry guys, nagmamadali na. Verse 11. Nang araw ring iyon, umabot sa kalaman ng hari ang bilang ng napatay sa lungsod ng Susa. Verse 12. Sinabi ng hari kay Reina Esther, sa Susa lamang 500 na ang napatay, kasama na ang 10 anak na lalaki ni Haman. Ano kaya ang nangyari sa ibang lalawigan? Ngayon sabihin mo sa akin kung ano pa ang gusto mo at ibibigay ko sa iyo. Verse 13. Sinabi ni Esther, kung mamarapatin po ng hari ay pahintulutan ang mga Hudiyo rito sa Susa na ituloy hanggang bukas ang inyong utos. At kung maari ay ipabitin sa bitayan ang bangkay ng mga anak ni Haman. Verse 14. Iniutos nga ng hari na ibitin ang bangkay ng 10 anak ni Haman. Verse 15. Kinabukasan, muling nagsama-sama ang mga Hudiyo sa Susa at nakapatay pa sila ng 300, subalit hindi rin nila sinamsam ang ari-arian ng kanilang mga napatay. Verse 16. Ang mga Hudiyo sa iba't ibang panig ng kaharian ay nagsama-sama rin upang ipagtanggol ang kanilang sarili at lupigin ang kanilang mga kaaway. Umabot sa 75,000 ang kanilang napatay. Umabot sa 75,000. 75 guys. Umabot sa 75,000. 75,000. Ang kanilang napatay, ngunit hindi nila sinamsam ang ari-arian ng mga ito. Verse 17. Ginawa nila ito ng 13 araw ng 12 buwan at ng 14 na araw na mahinga sila at maghapong nagdiwang. Verse 18. Sa lungsod ng Susa, 2 araw na nagtipon ang mga Hudiyo noong
13 at 14 na araw, 15 araw nang sila'y tumigil at nagdiwang buong maghapon. Verse 15, ito ang dahilan kung bakit ang mga Hudiyo sa labas ng Susa ay nagdiriwang ng 14 na araw ng 12 buwan. Maghapon silang nagpista at nagbigayan ng mga pagkain bilang regalo sa isa't isa. Verse 20, ang mga pangyayaring ito isinulat ni Mordecai at sinulatan niya ang lahat ng Hudiyo malayo man o malapit sa kaharian ni Haring Xerxes. Verse 21, ipinag-utos niya na ipagdiwang taon-taon ang 14 at 15 araw ng 12 buwan. Verse 22, itatangi ito ng mga Hudiyo sapagkat sa mga araw na ito nila nalipol ang kanilang mga kaaway. Sa mga araw na iyon, ang kalungkutan nila ay naging kagalakan at naging pagdiriwang ang kanilang pagdadalamhati. Sa mga araw ding iyon, nagbibigayan ng mga pagkain at namamahagi ng mga regalo sa mga dukha. Verse 23, sinunod nga ng mga Hudiyo ang utos ni Mordecai. Verse 24, ang paglipol na ito sa mga kaaway ay ginawa ng mga Hudiyo dahil sa masamang balak na lilipulin sila ni Haman na Agagita, anak ni Hamidata, kaaway ng mga Hudiyo. Naitakda ang pitsa ng paglipol sa pamamagitan ng palabunutang tinatawag na Pur. Verse 25, ngunit nabaliktad nga ang lahat nang umabot ito sa kaalaman ni Haring Xerxes sa pamamagitan ni Reyna Esther. Nang malaman ito ng hari, nagpakalat siya ng sulat at iniutos na kay Haman gawin ang masamang balak nito sa mga Hudiyo. Ipinabitay siya ng hari, gayon din ang kanyang mga anak na lalaki. Verse 26, kaya ang pistang ito'y tinawag nilang pista ng Purim, buhat sa salitang Pur. At dahil sa utos na ito ni Mordecai at sa pagkaligtas nila sa panganib. Verse 27, ipanasyang ipagdiwang ang 2 araw na ito taon-taon. Ito'y gagawin nila sa kanilang lahi at ng lahat ng mapapabilang sa kanila. Verse 28, patuloy itong aalalahanin ng lahat ng salinlahi ng bawat sambahayan sa lahat ng lalawigan at lungsod. Hindi nila ito kaliligtaan, hindi rin ititigil. Verse 29, upang pagtibayin ang sulat ni Mordecai tungkol sa Purim, sumulat din si Reyna Esther na anak ni Abihail. Verse 30, ng liham na naghahatid ng katotohanan at kapayapaan sa 127 lalawigan na sakop ni Haring Xerxes. Verse 31, ipagdiriwang ng lahat ng Hudiyo ang Purim sa takdang panahon tulad ng ipinag-utos ni Mordecai at ni Reyna Esther. Susundin nila ito tulad ng pagsunod nila at ng kanilang mga salinlahi sa mga tuntunin sa pag-aayono at pagdadalamhati. Verse 32, pinagtibay ng sulat ni Esther ang mga tuntunin sa pagdiriwang ng pista ng Purim at isinulat ito sa isang aklat. Esther chapter 10, ang kadakilaan ni Mordecai. Last chapter na ito guys, kaya babasahin ko, maiksi lang naman last na chapter na ito ng Esther. Ang kadakilaan ni Mordecai. Esther chapter 10 verse 1, pinagbuwis na Haring Xerxes ang mga lupain at ang maliliit na pulo ng kanyang nasasakupan. Verse 2, ang kapangyarihan ng hari, ang lahat ng ginawa niya, pati ng pagkataas sa katungkulan ni Mordecai at ang malaking karangalang ibinigay niya rito ay pawang nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Media at Persia. Verse 3, si Mordecai na isang Hudiyo. Esther chapter 10 verse 3, si Mordecai na isang Hudiyo ay naging kanang kamay ni Haring Xerxes. Siya ay mahal na iginalang ng mga kapwa niya Hudiyo sapagkat ginawa niya ang lahat para sa kapakanan at kabutihan nila. Yung story ni Mordecai guys, yung ibinigay sa kanyang pagkatiwala, parang story rin ni Joseph sa Egypt noon, di ba? Yung kay King Pharaon, ginawa rin siyang kanang kamay ni King Pharaon dati. So, hindi na gutom yung mga angkan ng Israel. So, hanggang dito na lang. Bye everyone. God bless.